Good morning po! Ayan, so good morning po sa bawat isa sa atin. So, sa umagang po ito, tayo po ay magpupuri, makikinig ng salita ng Diyos sa oras po ito. At ready na po ba kayo? Amen. So, sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, magandang umaga po. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa biyaya, Panginoon Diyos, na ibinigay mo sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Lord God, sa kagalingan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa kapayapaan, Panginoon Diyos, na ibinigay mo sa amin, O God, sa aming puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, maraming salamat po, Lord God. Karapat-dapat kang pasalamatan, Panginoon Diyos. Karapat-dapat kang dakilain, Panginoon Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, God. At bago nga kami tuluyang lumapit sa inyong harapan sa umagang ito, Panginoon, alam mo po, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa, O God. Pagpasok pa lamang namin, Panginoon Diyos, sa aming bahay-sambahan, O God, alam mo na ang mga dalahin namin, Panginoon. Alam mo na ang laman ng puso namin. Alam mo na ang laman ng aming isipan, Panginoon. At kung meron po kaming nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, O God. Pagkalinisin niyo nga po kami sa umagang ito, O Lord God. Kung ano mga bikati na aming dala, Panginoon Diyos, nilalagay po namin sa inyong mga kamay, O God. Dahil sa iyo, Panginoon Diyos, nagmumula ang kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami, O Lord, pagkalinisin ng aming mga puso, Panginoon. Kung mayroon mga kaming kakulangan, Panginoon, hindi namin nagawa, O Lord God, ang inutos mo sa amin, O God, patawad po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Lord God, upang wala kaming maging hadlang, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon Diyos. At hindi rin ito maging hadlang, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, sa umagang po ito, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa patawaran, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O Lord God. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At dalangin po namin sa umagang ito, God, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Lord God. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Hawakan mo ang aming mga kamay, ang aming mga puso, ang aming isipan, O Lord God, sa pagsamba namin sa iyo, God, at sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Tunay na hawakan mo kami, Panginoon Diyos. Maunawaan at maintindihan po namin ang iyong mensahe, Panginoon, sa umagang pong ito, Lord God. At mai-apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang lahat ng kwalhatian, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah! Tunay nga na ang pagpupurit, pagsamba ay tanging kay Jesus lamang. Hallelujah! Tayo po ay magpuri at umawit ng pasalamat sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! Po ang papurit pagsamba. Pagpupuri
Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalamutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mapakailanman. Hallelujah! Sa iyo po ang pagsamba, Panginoon! Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mapakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mapakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mapakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang lahat ng parasalamat, Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon Diyos, na hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, O God, dahil ang biyaya mo ay sapat na at higit pa! Mga gamba sa kawalan pagpapala mo'y di matatakot sa panganib. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak patubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi na kukulang sa kanya. At higit pa, iyaya mo'y sakana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala namang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Tunay nga, O Diyos, sapat na higit ka pa. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan. Di mangangamba Sa kawalan pagpapala mo'y laging hindi matatakot sa panganib. Pagkat
Bigyan ka palagi, Di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at ubos. Di makipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. At napakabuti. ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong inaasahan. Higit pa sa lahat kong pangangailangan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking Pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ngayon nga, Panginoon Diyos, anumang pagsubok aming daanan, Panginoon, lagi kang nandyan sa bawat isa sa amin, O God, na handang tumulong, Panginoon Diyos, at alam po namin, matatagpuan namin, O God, sa iyo lamang, O Lord, at ang katagumpayan, Panginoon. Ikaw ang aking pastor, ikaw ang Lang sapat na at higit pa. Yes, O God! Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Pag nasa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Yes, O Lord God! Hallelujah! Papuri sa iyo, Panginoong Diyos, at pasalamat, O God. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, Panginoong Diyos, meron man kaming kakulangan sa iyo, O Lord God, pero ikaw, Panginoon, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, O Lord God. At maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Kahit naman may problemang dumaan, Panginoon, ikaw ang kasagutan, O Lord God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan, ikaw
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Ikaw lang ang sasambahin, ikaw ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat ng pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon naman. Kahit kailan, kahit kailan, Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat ng pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon Panginoon, dakila at tapat sa dalangin mo. Ako'y inibig mo kahit kailan. Walang katapasan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat ng pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Tuloy nga, Panginoong Diyos, noon pa man, Panginoon, mahal na mahal mo na kami. Noon pa man, Panginoong Diyos, pinili mo na kami, O God. Noon pa lamang, Panginoong Diyos, tinawag mo na kami, Panginoon. At maraming maraming salamat po, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi
mo'y tapat, hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y sapat, hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Tunay nga, Panginoong Diyos, tapat ka sa bawat isa sa amin, O God. At sapat, Panginoon Diyos, ang patuloy na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Physical man ito, Panginoon Diyos. Emotional man ito, O Lord God. Mentally, O Lord God. Spiritually, O Lord God. Sapat sa bawat isa sa amin, O Lord God. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Dahil sa iyo, nagmumula ang aming kapahingahan. Sa iyo, namin nasumpungan ang kagalakan at kalakasan, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang po ito nagmumula, Panginoon. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo,
Panginoong Jesus, ang aming kapahingahan, O Lord God. Sa magulong mundo, Panginoon Diyos, sa mga balitang nakikita namin, O God, Ikaw ang aming kapahingahan, O God. Sa iyo nagmumula, Panginoon Diyos, ang kapayapaan, Panginoon. Sa iyo nagmumula, Panginoon Diyos, ang lahat ng pagpapala. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kasagutan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, dahil nandyan po kayo sa aming tabi at hindi mo kami iniwan, O God. Nandyan, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, O God, na handang umabot sa bawat sa amin, O Lord God. Madapa man kami, matisod man kami, Panginoon. Nandyan ang iyong mapagpalang kamay na handang umabot sa bawat sa amin, O God, upang tumayo muli, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sabi nga sa kanta, O God, nung una pa lang, Panginoon. At maraming salamat dahil tinawag mo kami. At pinili mo kami, Panginoon Diyos. At niyakap mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Malaya na po tayong makakaupo. Meron pa po dito sa harapan, 4. Ayan, so hintayin lang po natin sila. Good morning po sa lahat po na nasa Facebook. Good morning po. Okay na po ba? Mga nasa labas, nakapasok na po. Yan, so good morning po. So at sa atin, so meron po tayong bagong kasama. Ayan, so pag tinawag po, tayo po tayo para ma-recognize. Kaway-kaway, dahil bawal po ang kamayan. Kaway-kaway lang po muna. So, welcome po sa Liana Christian Community. Welcome. Kay Sister Ana Micaela Eng. Ayan. Good morning! Ayan. So, huwag niyo na po akong tanongin kung sino po siya. Alam niyo na po yun. Secret. Ay, katabi niyo po yung nanay. Tanong niyo po. So, sunod naman po si Sister Ana Marie Macabante. Ayan, so welcome sa Liana Christian Community. At si Brother Rainier Coral. Ayan, so good morning. At meron po tayong welcome back. Masaya po ba tayo? May welcome back? Yes! Woo! Kay Brother Christian Aguilar. Kay Brother Jonathan Lim. At kay Sister Lara Chua. Asaan? Nasa baba? Sa baba pala si Lara. So, good morning po sa atis natin. So, kaway-kaway. Sa kanan at kaliwa. Harap at likod. Kuya J.I., kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tunay nga kami nag-aalala at muli ka namin nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagkabalik ay matagal na tayong Ate Mika, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tuloy nga kami nagagalak at muli ka namin nakasama.
Gising na po ba ang bawat isa? So sige po, sa oras po na ito, meron po bang magpapasalamat? Ayan, so tinatawagan ko na po si Sister Irene po muna. Si Sister Irene. Wait lang po. Sige po, palakpakan po natin siya para sa ating Panginoon. Thank you, Donnie. Ang Diyos ay mabuti. At sa lahat ng panahon, tunay na napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Kasi po, last week nag-testify ako regarding do sa travel ko Dubai. At bago po ako umalis, sinabi ko, nagpaalam na ako sa company. Sabi ko, magre-resign na po ako kasi una, magpe-pension na ako, loloobin ng Diyos. And then, matanda na ako, gusto ko i-enjoy na yung buhay ko habang naglilingkod sa Diyos. Sabi ko, ito na lang ang gagawin ko. Gusto ko, abutan ako ni Jesus na nagpe-fellowship, nagba-Bible study, nagpe-prayer meeting. Kaya wala na akong time sa company. So, nag-resign na ako. And then, pagdating ko, nimo-monitor pala ako ng mom ko. Pagdating ko, kinabukasan, hinayaan niya lang ako matulog. And then, tinawagan niya ako. Sabi niya, mag-report ka by Friday sa office. Sabi niya, ma'am, hindi ba resign ako? Hindi, kasi bibigay ko na sa iyo lahat yung mga tricycle mo. Kasi inimpaw niya po ng 1 year. Habang siguding March last year ay nakakonfine, ay hindi ko raw maasikaso ang pagmamanage. Kinuha niya sa akin ang management nito. So, 1 year niya kinuha. So, nung dumating ako sa office, sabi niya, ibabalik ko na lahat ang tricycle mo. So, nasa akin lahat ang boundary, bibigay ko na sa'yo. So, salamat sa Diyos, tunay na. Actually, pinagpe-pray namin ito. Hinihiling ko sa prayer. Yun ang prayer request ko, ibalik na sa akin yung mga boundary. At yung tricycle, yung pagmamanage. So, binalik niya po sa akin. At isa pang sinurprise niya ako, ay nag-put up pala sila habang wala ako, nagta-travel. Nag-put up sila ng company, bagong company, at ito po yung drone. Kung saan yung mga vaccine, mga gamot, nakakarating ng lahat ng mga bundok-bundok. So, yung anak ng boss ko, si Kenley, yun ang kanyang kinreate, yun ang pinut up niya. At ginawa niya akong manager nito. Sabi niya, okay, kung gusto mag-resign, dahil ang reason mo sa akin ay mag-enjoy na lang, pa-travel, yun ang bibigay ko sa'yo. So, nung araw po na yon, nung Friday na yon, kaya pala ako pinag-report sa office. So, inayos yung office. And then, siniay kami ng custom dahil para sa shipment, affiliated sa custom yung bagong company ito. At yung ako in-interview, ay napakabuti ng Diyos kasi dineclare na agad nung dalawang nag-CI na approve na po kayo. Kasi nung pinakita ko, kasi nung una pa lang wala ako, siniay na yung company but na-disapprove. Dahil mukhang hindi daw office, mukha daw yung kasing nag-act doon, nag-interview ay hindi rin pumasa. So nung ako ini-interview, syempre, nagpa-impress ako. Pinakita ko yung mga picture ko sa Dubai. Yung mga, sabi ko, pag may time kayo, travel, tingnan nyo rin ito, puntahan nyo rin ito, yung highest tower, yung mga pinakamalaking Ferris wheel, na-amaze sila doon. So, after ng aming interview sa akin, approve yung company. So, meron na akong schedule ng travel by June 2 and 3 sa Jensang, then Baguio ng June 18 and 19. Sabi niya, sige, magsawa kang kata-travel. Supposed to be 2 araw lang ang seminar, but 4 na araw yung binigay sa akin para yung daw first day na pagdating ko, travel ako, ikutin ko yung buong area, and then yung last day ng 4th day, ay i-travel uli. So, mag-picture, alam mo namin, picture-picture lang, masaya ka na. So, in-accept ko na yung bagong position, at nagpasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, ang Diyos talaga ay napakabuti sa lahat ng panahon. Hindi niya ginusto na ako'y maging stagnant sa bahay dahil baka lalong yun na ikinahina ko kasi alam niyo naman na ang aking katawan ay gusto laging gumagalaw.
katawan at isip ay laging gumagalaw. Baka bigla ako may stagnant. So, salamat sa Diyos sapagkat napakabuti niya. At alam ko na ito ay lahat ay kapangyarihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa aming buhay. At salamat sa patuloy na siya yung partner ko. Kasi sabi ko, dinideclare ko na mula nung si Guding ay nawala sa buhay ko sa bahay, at tinatanong na lahat ng pati mga kapitbahay ko, naaawa daw sila sa akin kasi nag-iisa na lang ako sa bahay. Pero lagi kong sinasabi na napakabuti ng Diyos kasi si Lord ang aking partner ngayon sa buhay. Kaya pag tinatanong, sino partner mo? Sabi ko si JC. Ha? Sino JC? Kasi boyfriend mo? Bagong boy? Hindi po si JC, si Jesus Christ. Ang aking partner sa buhay. Sa lahat ng galaw ko, siya ang kasama ko sa bahay, siya ang kasama ko sa aking buhay. Kaya naman kay Kristo, panatag ang buhay ko. Purihin ang Diyos! Hallelujah, Lord! Tunay nga, nasa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsamba. So, sino pa po ay si Brother Eddie. Yan po. Hello. Good morning po sa ating lahat. Morning. So, nais ko pong magpasalamat sa Diyos sa kanyang biyayang sapat na at higit pa. No? Sabi nga sa kanta kanina, so habang kinakanta yun, yung nararamdaman ko yung kanyang biyayang sapat na higit pa. Kitang-kita naman kay Sister Irene, di ba? Yung biyaya kay Sister Irene. So, last Sunday, nakapagpatotoo na siya. Ngayon, nakapagpatotoo na naman. Kaya yung kanyang biyaya ay sapat na at higit pa. So maraming salamat sa Diyos dahil last Monday morning, no? So isa-isahin ko Monday morning kasi buong maghapon na biyaya yung natanggap namin last Monday. Monday morning, nakapagpa-booster na po ako. Yun po yung tinatawag nating second booster para sa dahil senior na po ako, we have a privilege na mauna para po doon sa second booster. Ang last booster ko po kasi November pa yung first booster. Kaya last Monday po, praise God, nakapag second booster, dagdag proteksyon sa, alam naman na po natin, yung mga virus na laganap pa rin sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa buong bansa. Then on the afternoon, pagdating ng hapon, chinek ko po yung aking email, yung aming email yung misis ko. Praise God, dumating na po yung matagal na naming pinag-pray na yung visa namin from Australia. So, yun. Answer prayer po, maraming salamat sa Diyos. Tuwan-tuwa kami, tapos binalita namin yung doon sa anak ko. Actually, yung anak ko yung nag-file sa amin ng visa. Nasa Australia po yung isa kong anak, siya yung nag-file ng visa. Binalita po namin na, sabi namin, Shoti, dumating na yung visa namin. So, again, tuwan-tuwa din yung anak ko. Then, unknowingly, nung kinagabihan, hindi namin alam, binubook na pala kami niya ng ticket. So, hindi namin alam. Nung pagbalik sa amin, pagtawag sa amin nung gabi, ma, sabi ganun sa misis ko, meron na kayong ticket. So, nabigla kami. So, nabigla kami. Ba't bigla naman? So, yun pala, gusto na anak ko makarating makapunta na kami agad dun sa kanila. So, yun, binigyan na kami. Sa ano ang alis nyo, ma? Sa June 1. Miyerkules. So, nabigla. So, ang dami naming lakad ng June. So, postpone lahat. Ang dami naka-schedule ng June na postpone lahat. So, praise God, no? So, dumating nung visa nung hapon. Pagdating ng gabi, meron na kaming ticket. So, yun nga po, June 1 ang alis namin. Tagal po kami doon hanggang 5 months. Siguro balik po kami ng November. So, 5 months lang naman po kami wawala. So, again, salamat sa Diyos. No? Sa opportunity na binigay niya sa amin na makapag-travel abroad. No? Hindi namin naasahan to na makapag-travel kami. And please do pray for us, no? Sa June 1 ang travel namin kasi medyo malayo-layo din, bali may connecting flight po kasi dalawang eroplano yung sasakyan namin. So mag-stop over kami ng Singapore. Then from Manila to Singapore, then from Singapore to Melbourne, Australia.
So, yun po, pag-pray niyo po kami. So, maraming pong salamat sa Diyos, sa kanyang pagpapala, sa kanyang blessing. Ganon din, salamat sa aming mga anak sa pagbibigay ng suporta at kasiyahan sa aming mag-asawa. Maraming pong salamat. Sa Diyos po ang pinakamataas na pupuri. Thank you po. Hallelujah! Sapat na tigit pang biyaya. Sana all. Ayan po, si Ninang Kwen. Tawagan ko po. Yan po, good morning po sa lahat. Ipagpapasalamat ko lang po sa Panginoon yung kanyang kabutihan kasi dun po sa iba na nakakaalam, nag-aaral po kasi ako. So, yung program po kasi na kinuha ko, ladderized siya. So, yung first 2 years po, may diploma ka na. Pag itutuloy mo pa, may master's degree ka na. So, yung sa diploma po, after 2 years, natapos ko na po siya. So, na-confirm na po na meron na akong diploma. May graduation po kami ng July 30. May graduation photo kami ng June 18. So, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon kasi kahit po during pandemic, parang ginamit din po yung sitwasyon na yon na mas maging madali kasi naging online po siya. Dahil naging online, hindi rin po mahirap mag-commute and all of that. So, salamat sa Panginoon kasi talagang naisaayos niya. Matagal ko na po talagang gustong mag-aral, bumalik, kaya lang po dahil nagtatrabaho ka, syempre, gumagawa ka rin po ng karera, plus may obligasyon ka sa pamilya, lalo na pag maliliit yung anak, di ba? Hindi mo talaga may iwanan. Pero lagi kong binabanggit po yan kay Gerson, and then finally, nung 2019, sabi ko, Dad, gusto ko na talaga uling mag-aral, pwede ba akong bumalik? Sabi niya, sige, mag-aral ka na, ganyan-ganyan. So talagang God's timing po, kasi nung sinabi ko sa kanya, suporta po siya. Hindi ko po kasi kaya din yun kung walang suporta ng asawa. Kasi syempre, may mga Sabado maghapon, nag-aaral ka, kailangan mo magpahatid, ganyan. Magpupuyat ka. So yung ibang gawain ko, siya po yung gumagawa. So talagang partner ko po siya doon. Tsaka syempre malalaki na yung mga anak ko, hindi katulad ng maliliit na kailangan pong gagabayan. So kahit sa bahay, talaga pong tumutulong sila. So sabi ko nga, mabuti yung Panginoon kasi isinasaayos niya. So God's timing po. Biro mo, 10 taon ko nang pinagpe-pray na makabalik ako ng school. So binigay po yun ng Panginoon. Tapos kinonfirm na po yung diploma ko. May mga times na sabi ko, bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Sabi ko, bakit ba ako nag-aral-aral at pinapahirapan ko yung sarili ko? Kasi po talagang puyatan. Pero sabi ko nga po lagi sa mga Facebook page ko, kahit po sa testimony ko sa mga kaibigan or sa Women's Fellowship, yung strength po talaga sinusustain ng Panginoon. Kung yun po ay kalooban niya. Dumating din po ako sa punto na parang sabi ko, magpaalam muna kaya ako sa pastoral staff. Kasi talagang yung oras po talaga minsan ang hirap i-divide. Pero sabi ko, kung binigay ito ng Panginoon, isa sa ayos niya lahat, hindi ko kailangang i-give up yung ministry. Kasi sa ministry, yung ministry na binigay ng Panginoon, hindi naman magiging imposible kung alam niya na hindi kakayanin. So, dapat hindi maging option na mag-give up ka sa ministry. Dahil may gusto kang gawin na iba. So lagi po kasi nandun din po yung kalakasan tsaka yung blessing. Nagpapasalamat din po ako sa Women's Fellowship. Kasi po talagang pinagpe-pray yun May mga prayer request po ako sa kanila. Tulungan niyo po kung maipasa yung requirements ko sa school. Tulungan niyo po kung may reflection paper, ganyan-ganyan. Pinagpe-pray po nila ako. At dahil po sa prayers na yun, naging kalakasan po yun ng Panginoon. So meron pa po akong isang taon at kalahati para matapos ko tong halos 5 taon na pag-aaral para po sa master's. Sama niyo po ako sa inyong panalangin na yung i-sustain pa po ako ng Lord at saka bigyan niya pa po ako ng wisdom para matapos ko po siya. So to God be the glory and salamat po sa inyong lahat na patuloy na nanalangin. Amen. Hallelujah. So meron pa po bang magte-testimony sa oras po na ito? Magpapasalamat sa ating Panginoon? Seryoso na sila, so ready na sila. Ready na silang makinig ng salita ng Diyos. So tinatawag ko na po, magbabasa ng salita ng Diyos sa oras po na ito.
Hello, praise God po. Iniling ko po na tumayo po tayo para sa pagbabasa ng Biblia. Buksan po natin sa libro ng Mateo, Kabanata 11, talatang 25 hanggang 30. Kung nariyan na po tayo. Lumapit sa akin at magpahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Verse 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Last verse, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng salita. Okay, pwede na po tayo makaupo. Yung sa labas po, meron pa mga upuan, ushers and Nazareth. Can you please guide them? And this time, it is the last Sunday of the month of May, which is ating pong, parang tinatanghal ang mission work. Amen. So mamaya meron po tayong missionary offering, basket, second basket. And we are so glad na we will be having a missionary worker, pastor, to preach the Word of God. Amen? Parang, okay. At let's pray for him and continue to hear the message coming from him through, alam natin, gagamitin siya ng ating Panginoon. Talagang mission, pati ang kanyang kasuotan pang mission din. At dalangin natin na patuloy na maisuportahan natin ang ating pong mission work. Amen. Okay, tinatawagan ko si Brother Aaron para mangaral po sa atin, sa ating pong harapan. Okay, Brother Aaron, talagang mission ng let us pray for him, Ako na po mag-pray. Let's stand up, rise up, and pray for him. Father, we thank you, O God, for giving us another speaker po, Panginoon. And to end this message, Panginoon, ang aming pong panatag kay Kristo for the month of May. And we believe that through your word and through the Holy Spirit, using Brother Aaron, O God, to exhort us to preach the word of God about panatag kay Kristo. At alam po namin, Panginoon, kayo lamang po ang siyang maluluwalhati at matataas sa kanyang buhay. At sa kanya pong pangangaral, only your word will be heard. Only the name of Jesus will be exalted. Father, we thank you, O God, for this moment. And we pray, give us a listening hearts, Panginoon. Give us a listening ears, Panginoon, dito sa aming pong message na mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Aaron. Yan. Salamat, Pastor, sa magandang introduction. Okay. So, nakaka-overwhelm doon sa introduction ni Pastor bilang isang, tanggalin ko muna to. Yan. Tanggalin ko yung face mask ko. Destructive. Sa atin. So, tunay ako nagpapasalamat una sa Panginoon dahil sa
presensya niya sa akin, no, sa response doon sa panawagan niya bilang isang manggagawa, no, manggagawa niya na ginagamit tayo doon sa paghayo o pag-mission sa bawat lugar. So, salamat din po sa mga suporta ng bawat isa sa inyo. No? Hindi man yung presensya nyo, kung hindi yung yung mga bulsa nyo. Mga bulsa nyo. Na kung saan, tuwing last Sunday of the month ay nagkaroon ng mission offering. So, wag po kayong mag-alala doon sa binibigay nyo na yon kasi malayo po yung mga abot. Maabot po ng ginagawa nyong iyan para po ma-spread ang salita ng Diyos. At kami po ay pagkakatiwalaan nyo, patuloy na ipag-pray nyo kami bilang isang mga missionaries na magampanan namin yung gawain na galing sa Diyos, na para sa Diyos. Na kung saan ay pinapangunahan tayo ng Llano Christians Community. No? Tinuturuan tayo, tinitrain tayo para kung paano ipahayo yung salita ng Diyos. So sa pagkakataon ito ay binabati ko muna lahat ng bawat isa sa atin dito sa loob ng Llano Christian Center. At ganun po sa FB Live, no, sa mga bahay. Binabati ko rin kayo ng Happy Sunday. No? Ibig sabihin ay araw to ng anak, no? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So tunay na ako rin napapasalamat sa opportunity para maibahagi po ang salita ng Diyos. So, na kung saan ay inatang sa atin, no, ng ating senior pastor, which is Pastor Nereo Drese. Salamat, Pastor, sa opportunity na pinagkaloob mo sa akin. So, patuloy po tayo, no, sa ating pag-aaral patungkol po sa panatag kay Kristo. No? Isang praise, no? Isang, ano ba sa Tagalog? Parirala. Na kung saan ay, pansin mo, ay mayroong tayong bahagi. No? Mayroon tayong bahagi, mayroon tayong gagawin, mayroong proseso. No? Na kung saan ang inalarawan nito kung ano siya. At kung ating unawain, yun nga, no? Ay isang, kung ikaw ay Kristiyano, no? Panatag kay Kristo means mayroon kang malalim na pagkakilala sa Kanya. Amen po ba? No? Mayroon kang malalim na pagkakilala sa Kanya na kung saan ay taglay dapat ng isang Kristiyano na bawat isa na kanya tong dadalhin bilang isang Kristiyano na magkakaroon siya ng kapanatagan, no? Doon sa kay Kristo. Kung papansinin pa natin muli ay mayroon tayong taglay, no, na pagkakilala, no, doon sa Kanya. Na kung saan ay lubos nating unawain kung ano talaga siya. Kung ano talaga siya o sino siya. Bakit mayroong praise na panatag kay Kristo? Di ba? So, yan po ang ating subtitle na pag-aaralan po natin ngayon. Malalim na pagkakilala sa Panginoon upang paging panatag, no, sa buhay. Mukhang mahaba, no? Mukhang mahaba. Kung papansin po natin, malalim na pagkakilala sa Panginoon upang maging panatag sa buhay. Kung papansinin natin, ang pagkakilala sa Panginoon, no, ay bagay na dapat gawain ng isang Kristiyano. Di po ba? Sa lahat ng Kristiyano, dahil noon pa man ay sinasabi niya na to. Bago pa lang ang ating text ng Matthew 11:25-30, sinabi na ni Jesus Christ doon bago niya, sa kanyang itinalaga sa 72 sinend out niya. Na kung saan sa Matthew 10:32, ang sabi po doon, ang kumikilala sa akin sa lahat ng tao ay kikilalanin ko sa harap ng Diyos, sa aking Ama. At kung hindi ang kumikilala sa akin sa harap ng Diyos, ay hindi ko rin siya kikilalanin sa harap ng aking Ama.
Tunay na kung papansinin natin, ito ang nais niya na iparating natin doon sa ating mga kapwa, hindi lang bilang isang kapwa Kristiyano, kundi kapwa natin tao. No, na dapat kikilalanin siya. Bagay na sa kapanahonan nila, ito ay hindi nagawa ng mga kababayan niya doon sa Jerusalem. No? Even si John, kung papansinin natin, starting po ng Matthew 11, kinonfirm pa niya, pinakonfirm niya na ito na ba yung darating, yung hinahawanan niya. Kasi si John the Baptist, ay ang kanyang mission is tagahawan lang doon sa parating, which is yung Messiah, which is yung Jesus Christ. So, napakonfirm siya na kung saan sabi niya, tingnan mo nga to, para presko na lang. No? Kasi mahaba basahin sa 11:12. Tingnan mo nga to, napasugo siya ng mga disipulo. Pero si John nakakulong na. Nakakulong na si John. Kaya, even kung papansin natin ang story is, even John, meron din siyang walang kapanatagan. Bakit po? Mag-end ba yun? Kasi nasa kulungan siya. Ang mission niya is maghawan doon sa parating, sa Messiah. At kung papansinin po natin, mayroon siyang walang kapanatagan dahil nakakulong na siya eh. Baka mamatay siya, hindi niya matapos yung mission niya. Hindi niya makita yung parating na kasunod niya, na mas dakila pa sa kanya. Kaya nag-send out siya ng 3 ng kanyang mga alagad. At nakarating naman sa kay Jesus Christ. At ang sabi, ikaw na ba ang aming hinihintay o may hahanap pa kami ng iba? No? Ikaw na ba ang aming hinihintay o hahanap pa kami ng iba? Jesus Christ replied, parang sabi niya, sabihin mo sa kay John, ang lahat niyong nakikita, nagpagaling ako, no? Ang mga tainga, ang mga bingi ay nagkakarinig, ang mga bulag nakakita, ang mga lumpo ay nakakalakad, at ang mga patay ay nabubuhay. Anong ibig sabihin po? Parang sinasabi niya, ako na to. No, ako na. Sabihin mo sa kay John, ako na to. Ako na to. So sino ako? Sino siya? No? Jesus Christ. Ito na yung Messiah na darating niya. So, pagkatapos na, dumating siya, umalis siya, at nangaral. No? At nangaral doon sa kabayanan nila, na kung saan ay doon sa mga karating po sa Jerusalem. Kung papansin po natin yung binapangalanan po sa mga nakaraang linggo ni Brother Jason, which is yung Capernaum, yung Bethsaida, at saka yung Chorazin, na kung saan sabi niya, inirebuke niya, no? Nakakaawa kayo, no? Nakakaawa kayo mga kalugar ko, na kung saan pinuntahan ko kayo, hindi nyo ako nakikilala. Parang ganon ang, hindi nyo ako kinikilala. No? Ako na to, pero hindi nyo ako kinikilala. Even John, sa ganon din naman, parang sinasabi niya, even si John, hindi rin nila kinikilala. No? Hindi rin kinikilala. So, ano pa bang maasahan, no, ni Jesus Christ o pangkikilalanin siya? Kung hindi, mapakilala na siya. Kaya ang sabi nga niya, doon pa man sa Matthew 10:32, ang sabi nga niya is, mapalad ang kinikilala ako sa harapan ng tao kasi kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama. At hindi, kung sino man ang hindi kinikilala ko sa harap ng lahat ng tao, hindi ko rin siya kikilalanin sa harap ng aking Ama. Ngayon po, ito yung nais ng Panginoon sa atin, na kung saan ay kikilalanin siya. No? Ang pagkikilala, ang ibig sabihin ay tanggap mo siya kung sino siya. Di po ba? Ang pagkakilala natin sa Panginoon, ibig naman po sa ating mga kapwa, no? Kapwa natin tao. Pag kikilalanin natin siya, unti-unti na-observe natin kung sino siya. At tinatanggap natin siya. At the same din doon sa gusto ni Jesus Christ, na ang pagkakilala sa Kanya, dapat mayroong buong pusong tanggap siya. Mayroong buong pusong tanggap siya. At mayroong din siyang buong pusong magpapahalaga sa Kanya. Ganoon naman yun eh. Kahit naman doon sa atin, sa una, pakikilala pa lang. Magkakilala, di po ba? Tapos ang kalaunan, mayroon na kayong tinatawag na bonding. Bonding pa lang. Pero hanggang sa nagkakaroon ng kayo ng kapanatagan sa bawat isa. Bakit? Nandoon na yung pagkakilala nyo sa isa't isa, sa lahat ng aspeto
ng bawat isa sa inyo. Same din, yun ang nais ni Jesus Christ, na kilalanin siya na bilang siya. Sino siya? No? Sino siya? At, no? Paano maging, dito tayo magre-wrestling. Paano maging malalim, no? Paano maging malalim ang pagkakilala kay Hesukristo? No? Kasi, halimbawa po, ang pagkakilala natin sa Panginoon, yun nga, sabi ko nga kanina, unti-unti nagkakaroon kayo ng intimate relationship hanggang sa kapagpalagayang loob kayo, hanggang sa lumalim na yung relationship nyo bilang isang, baliwala na yung English ko, di ako marunong English eh. No? No? Kung napansin niyo po natin, Jesus Christ, hindi lang siya anak ng Diyos, kundi tagapagmana sa lahat ng bagay, even sa langit at sa lupa. I-include na natin yung sarili natin doon. I-include na natin yung sarili doon. Kaya nga po, full authority din siya, nagsabi niya na ibinigay sa akin, no, ang lahat ng bagay. Na kung saan, ito ang gusto niya matutunan sa atin. Sino ako? Anak ng Diyos. Sino ako? Tagapagmana. No? Tagapagmana ako. Verse 28, sabi niya dito, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Siya po, no, ay tagapagbigay ng kapahingahan sa bawat isa sa atin. Hindi lang siya anak ng tao, hindi lang siya tagapagmana, siya po din ay nakapagbigay sa atin ng kapahingahan sa atin. No? Tunay na, dito pa lang makikita natin, no, na mayroon na tayong dapat matutuhan. Yan. Mayroon na tayong matutuhan, no, sa mga sinasabi niya na dapat nating gampanan at dapat nating i-apply sa ating sarili. Na kung saan, kung sino siya. No? Kasi, kung hindi po natin magampanan yon bilang isang Kristiyano, tingin natin sa sarili natin. No? Kristiyano tayo eh. Kristiyano tayo. No? Kristiyano tayo. Pero hindi natin alam kung sino na pagbigay sa atin ng kapahingahan. Ang kapahingahan po dito sa mundo, dalawa. No? Kapahingahan doon sa kapahingahan or kapanatagan. No? Kapahingahan doon sa problema natin, inaasam natin yun eh. Kailangan wala tayong problema. No? Inaasam natin yun, makawalan tayo ng problema. No? Hayahayang buhay dapat. No? At saka makikita yun, saan na makukuha yun? Doon sa kay Bombay, doon sa kay kapitbahay. No? Yun ang pamantayan ng mundo kung saan makukuha natin yung kapayapaan at ang kapanatagan sa mga bagay ng mundo. Pero si Jesus Christ, kaluluwa. Kaluluwa ang binibigyan niya ng kapahingahan sa atin. So pag isabing kaluluwa, kahit na mayroon tayong mga verse 29, tingnan natin maigi. At 28 po, bro. 28. Matutunan din natin sa ating Panginoong Hesukristo, no, na siya po ay nagbibigay po, no, pinapakita po niya sa atin ang kanyang katangian po bilang isang maamo. No? Isang maamo. Isang bagay at katangian niya na siya ay maamo. Sa 29, ang sabi dito, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. No? Gentle. No? Gentle at humble. Gentle and humble.
ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi niya pinapakita na oo nga, may authority ako anak ang Diyos, ako ang tagapagmana, ako ang nagbibigay sa inyo ng kapahingahan, pero sa sarili niya, hindi niya pinagmamayabang yon. Kasi sabi niya, mabait ako at mababa ang loob. Meaning, mabilis natin siyang lapitan. No? Hindi siya nakakatakot lapitan. Hindi siya dapat iilagan. Dapat, ipinapakita niya ang kanyang katangian na dapat lapitan siya. Lapitan siya. Hindi lang bilang isang Diyos, kung hindi, may katangian siyang kaya kanyang i-entertain. Kaya nga po, no? Kaya kanyang entertain. Kaya nga po sa verse 25 po, sa verse 20, sa 28, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan. No? Kayong mga nahihirapan at nabibigatan, no, sa kanilang mga dala. So, kasi po, pinaportrait niya doon sa kanyang sarili na bagamat siya ay napakataas, pwede siyang lapitan kahit nino man. Kasi mabait siya at mababa ang loob. Tunay na makikita natin, matutunan talaga natin siya ng gusto kung atin siyang kilalanin sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan. Na kung saan, ito ang nais niya. Kilalanan mo ako bilang ako. No? Kilalanan mo ako bilang ako. Tayo ba, napapakilala ba tayo na bilang tayo? No? Sa bawat isa sa atin? Wala siyang pagkunwari. No? Yung pagsabi niya pala na, Ama, talagang delikado na yon sa kapangyarihan na yon. Hindi siya nagkunwari doon. Totoo yon. At saka sa lahat po ng sinabi niya, talagang wala siyang bahid na pagkunwari. Totoo ang sasabi niya tungkol sa sarili niya. Kaya po, tunay, makikilala natin, matutunan natin siyang kikilalanin sa aspeto ng kanyang buhay. Who is Jesus Christ? Para magkaroon po tayo ng panatag kay Kristo. Di ba ba? So, pangalawa po. So, paano maging malalim sa pagkakilala kay Kristo? Matuto mula sa Panginoon. No? Matuto mula sa Panginoon. Paano maging malalim ang pagkakilala mula kay Kristo? Matuto sa kanyang pamatok. Kanina, matuto mula sa Panginoon. Pangalawa, matuto sa kanyang pamatok. Sino nakakaalam ng pamatok? Yung mga, ayun si Ate Dina, yun. sa mga kabataan ngayon, hindi nila to nakikita siguro, hindi nila na-experience. Doon sa kabataan ko, palagi ganon. Pero, ang pamatok po doon sa probinsya namin, single lang, isa lang, no, sa isang tao. Pero ang original na meaning po nito, sa eastern country, doon sa kapanahonan nila, ito po ay isang harness na nilalagay sa dalawang hayop o baka or oxen. Na kung saan ay panimbang doon sa hihilain na load. Yung hilain nilang karga. Sangga, nasabay silang lalakad. So, ang ibig sabihin, pag sabay silang lalakad, kahit anong bigat ng dala nila, ay magagaanan. May magagaanan. Yun po ang pamatok. Sa banal na kasulatan po, ginamit po yung pamatok bilang isang metaphor. No? Metaphor po na slave. No? Kasi bakit po? Di ba, dalawa. No? Ako may pamatok. Tapos, meron akong kasama. Aalukin ko siya ngayon. Sabay ka sa akin. Ako ang nag-aalok, mas marami akong alam kaysa sa'yo. So, sumunod ka sa akin. Ganon.
So sabay tayo, ako mag-instruct sa iyo. So parang ang ibig sabihin ay siya po ay susunod na sa akin at saka slave siya. Yan. Yan. Yan, ang galing. Galing mo, bro. Ganyan po. No? Yun po ang magiging, yan ang itsura niya. Yung pamatok na yan. Dalawa siya, dalawa ang nagdadala. So, sa banal na kasulatan po, yun ang sabi ko na ginamit po siya ng mga author, ng mga manunulat, isang metaphor, na kung saan pertaining po doon sa estado ng buhay, yung slave. Kasi po, kung sino po yung may karapatan po na magdala, siya po yun ay dadalhin niya. The same po doon sa kay Jesus Christ, sa kapanahon na niya, ginamit niya po yun. No? Bilang pamatok. Mayroon siyang pamatok. Ano yung pamatok niya? Galing sa Ama. No? Kung ano yung gusto ng Ama, yun ang sinusunod niya. Yun ang pamatok niya. Which is, sa kapanahon na natin ngayon, no, metaphor, ang ginamit, slave tayo doon sa utos ng Diyos. At doon tayo matututo. Nagets niyo po? So, kung saan yung pamatok na yun ay utos. So, ngayon po, doon po sa version ng Tagalog, utos po ang ginamit diretso, no? Diretso po. Ang sabi po doon, matuto, no? Matuto kayo, sige bro. Ang sabi doon ay, taglayin nyo ang aking pamatok. Yan. Verse 29, sundin ninyo ang aking utos. Pero dito po, okay. Sundin ninyo ang aking utos na kagad at matuto kayo sa akin. Dito po sa version ko, ang sabi dito ay, sundin ninyo ang utos din. So meaning, ito po yung ating pamatok ngayon. Ito po yung ating pamatok na yan. Instead po the literally meaning, ganun nga po siya ilalagay dito. Pero, meron po tayo, pag kinikilala natin si Jesus Christ, meron po tayong tataglayin. Which is yung pamatok niya. Ano yung pamatok niya? Utos. Di ba ba? Yun po ang utos po ni Jesus Christ, ang sabi doon, sundin ang aking utos at matuto kayo sa akin. The same lang din naman yung sa logic ng pag-aaral natin, di ba ba? Ang utos, mag-aral ka. Doon ka natututo. Kung engineer ang kukunin mo, kailangan mag-aral kang mabuti. Pasanin mo yung hirap. Ano yung hirap? No? Kung malayo ka, yung baon. No? Yung pagsakay, transportation. No? At saka yung ulan, init, kasi nag-aaral ka malayo. Is mabuti na lang ngayon. Kasi sa bahay, pwede na mag-aral. Internet. Wala kang internet, yun ang bigatin sa'yo. Yun ang pamatok mo. No? Mag-aral ka, paano mo sundin yan? No? Paano mo magampanan ngayon ang pag-aaral? No? Na dapat ay magawa mo. So meaning, si Jesus Christ, in-offer niya yung pamatok niya. Ang sabi niya, matuto ka sa akin, sapagkat ako'y maangmar, mabanglot, nakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan. Verse 30 po. Ang sabi po sa verse 30, bro, verse 30. Yan. Ang verse 30 pa, ang sabi dito, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa sa inyo. Pinapagawa meaning utos pa rin. Magaan ang kanyang utos. So ano pa yung utos na binibigay ng Panginoon sa atin? Maraming utos, kababasahin mo yung Biblia. Mayroon yung magpapatawad ka, na walang humpay na kakapatawaran. 7 times 70 times 70. Utos niya yun. Mahalin mo yung kapwa. Marami ang utos na ipinagkaloob si Jesus Christ. Samantala, kung pagkumpara natin, sa Old Testament, 10 lang. Pero siya, marami siyang bilin. Marami siyang utos. Yung bilin niya, utos. Pero ang
pinaka-greatest na utos ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ay yung makikita natin sa Matthew 22:25, 35 at saka 40. Ano po nakalagay doon? No? Ano po nakalagay doon? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And love your neighbor as yourself. Nagawa ba natin yun? No? Ganun eh. Love your neighbor. Sino ang neighbor mo? Yun ang pinaka-the best, pinaka-greatest na utos na ibinigay ng Panginoon sa atin. Which is, dapat matutunan natin galing sa Kanya. Kasi utos na yun eh. Yun ang pamatok na iatang sa atin. Na ginampanan niya una. Na ginampanan niya una yan. Because ang Diyos, no, dahil sa pag-ibig niya, ibinigay siya. Inalay siya para sa atin. So the same concept, tayo din. Ibigin din natin siya. Response din natin yon. At matutunan natin yon sa Kanya. Galing din sa Kanya. Kasi, anak nga siya ng Diyos eh. Pag anak ng Diyos, binigay niya sarili niya para sa atin. Tapos, siya mamuas kung hindi natin magampanan yon bilang pumasan ng kanyang pamatok. Napakagaan. No? Ginampanan niya yan. Buong hirap. No? Hanggang kamatayan. Kamatayan hanggang sa krus. No? Hanggang sa krus. Natawag ako sa krus na yun eh. Hindi mabibitiw-bitiwan yung krus. Palaging nakatatak pa, patato pa eh. Di nila naintindihan kung ano yung cross na yun. Akala nila si Jesus Christ, pertaining Jesus Christ. Kaaway ni Jesus Christ yun. Yung cross na yun, no? Kaya, no? Tunay na kung papansinin natin, magaan daw. Dahil magaan ang kanyang utos, dapat matutunan natin. So, teka muna, love your neighbor. Magaan ba yun? Lalo pa yung love your enemy. Yan. Magaan ba yun? No? Kung mapansinin natin, utos na kasi yun. Pamatok niya yun sa atin. So tunay kung magkakaroon po tayo ng kapanatagan sa kay Jesus Christ, kasi panatag kay Kristo nga, kay Jesus Christ, dalawang bagay ang pinapagawa sa atin na matutunan natin sa Kanya na dapat natin gampanan. Una yung matuto tayo doon sa pagkatawang personality. No? Ang personality niya. Pangalawa, matuto tayo doon sa pamatok niya, which is yung utos niya. No, dapat tataglayan natin yon at talagang matutunan natin yon, no, upang makamtan natin yung panatag kay Kristo. No? Panatag kay Kristo. Therefore, okay. Ang pagiging panatag kay Kristo, kailangan natin ang malalim na pagkatuto. Pagkatuto kung sino ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus at ang kanyang pamatok na ipinagkaloob niya sa atin. Ulitin ko po, ang pagiging panatag kay Kristo, kailangan natin ang malalim na pagkatuto kung sino ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang pamatok na ipinagkaloob sa atin. Yun lang po. At tayo po yung manalangin. Amang Diyos, tunay po Lord, napakabuti mo, O God, dahil sa umagang ito, Panginoon, ay dinala mo kami, Panginoon, ng mensahe, O Lord, na kung saan, Panginoon, ay makapagbigay kami ng kapurihan, kalatian sa iyo, O Lord. Kung hindi ang kikilalanin ka at sundin ang iyong mga utos, O Lord. Salamat po, Diyos, sa mensahe na ito. At tunay, Panginoon, dalangin ko ang bawat isa sa amin na ito po ay aming magampanan sa harapan nyo upang mabigyan ka namin kapurihan at kalatian, O Lord. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Alright, so sige po, tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sapagkat kami iyong pinalalahanan, Panginoon. Sabi niyo nga po, Panginoon, look unto Jesus. Minsan, Panginoon, nakakalimutan namin na sa iyo pala kami dapat tumingin, sa iyo kami dapat matuto. At ang pamatok mo, sabi mo nga, Panginoon, ito iyong pangako na ito'y magaang. Minsan, kinakalimutan po namin yun, O Lord. Pero salamat po ngayong umaga sapagkat pinaalalahanan niyo po kami na kami po'y tumingin lamang sa iyo. Saliksikin ka namin, Panginoon. Marami po kaming mga bagay na naririnig, marami po mga tao na nakakapag-inspire sa amin. Pero minsan nakakalimutan po namin sino yung author and finisher of our faith. At kayo lamang yon aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong pinadala at salamat din po sa mensahe na iyong ibinigay para sa aming missionary pastor, Panginoon, at dalangin namin na siya iyong pagpalain pa, Panginoon, si Brother Aaron, Panginoon. At ngayon, O Lord, nandito po kami sa aming pagbibigay. Dalangin po namin higit sa lahat, O Lord, na iyong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa. At alam po namin na ang bawat isa ay iyong pinagpala na, Panginoon. Kaya po sa aming pagbibigay, kami ay merong galak sa aming mga puso, Panginoon. Sapagkat ito ay aming pagpupuri sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pagyamanin niyo po ang aming pagbibigay sa umagang ito. Sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Malaya na po tayo mga kapagbigay sa ating Panginoon. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Amen. Alright, sige po, habang kinukuha po yung ating missionary basket, no? Kasi po every 5th Sunday of the month, o kaya 4th Sunday of the month, nagkakaroon po tayo ng missionary offering. So yan po ay again ginagamit po natin sa ating gawain, no? Sa mga pagmimisyon. Meron po tayong mission. Ayan na ate, ayun pala si Ate Mara. So meron po tayong ongoing missionary activities po sa Paradise. Ito po ay nasa Bulacan. So makikita nyo po yan sa loop kung saan pinapakita po nila na nandun po sila, nagkakaroon po tayo ng service doon, nagkakaroon po tayo ng Bible studies doon. Marami po tayong mga missionary workers na nagpapagal, bumibisita, nagdadala ng pagkain, nagmimisyon sa mga bata. Nako, yung mga maliliit na bata po doon. At marami pa po silang plano ngayong taon. In fact, isa po sa kanilang pinagpipray ay magkaroon ng DVBS. Tama po ba, ate, no? Isa po yun sa pinagpipray nila na magkaroon po ng DVBS sa Bulacan, no, sa Paradise. Kasi po napakaraming bata. No, ang patotoo nga po nila, pag pumunta ka doon, sabik yung mga bata, lalapit sa iyo, yayakap sa iyo yung mga bata. Kahit po tumutulo ang sipon niyan. 'Di ba? Kahit naglaro maghapon sa araw, mga nakapaa, no? Pero pagdating doon, yayakap sila sa mga missionary workers ng LCC kasi tuwang-tuwa sila. Bakit?
Unang-una, ang dala po nila doon ay ang salita ng ating Panginoon. Marami po doon first time na nakarinig, sino ba si Jesus Christ? Mas kilala pa nga nila minsan yung, 'di ba, yung sino yung artista o yung mas marunong sila mag-TikTok, sabihin natin. Mas kilala nila si BBM ba? Pero dahil po sa mga pagpapagal ng ating missionary pastor, sa pangunguna po yan ni Pastor Adelon at ang kanyang missionary head, no, si Brother Aaron, nadala po nila yung salita ng Diyos doon. At isa po sa malaking gawain na pinagpipray po natin ngayon dito sa Liano ay magkaroon po tayo ng DVBS or Daily Vacation Bible School para po to sa mga maliliit, sa mga kabataan doon, no? Na magkaroon po sila ng pagkakataon na magsama-sama, mag-aral sila, magkaroon ng activities para sa ating Panginoon. Kaya po, itong missionary basket po na ipapaikot po natin, diyan po yan mapupunta. At habang ibinibigay niyo po ang inyong kaloob, ipag-pray po niyan, naabutin niya, makaabot siya ng isang bata doon, mabigyan ng isang lollipop, para ka na rin nandun, no, sa paradise. At higit pa po riyan, yung malilikom po dyan ay itinatabi po natin kasi hindi lang po tayo hihinto sa paradise. Marami pa po tayong pupuntahan ngayong taon sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, manalangin po ulit tayo sa ating missionary giving. Panginoon, narito po kaming muli, Panginoon, at alam po namin, napakaganda ng inyong mga plano, Panginoon, para sa mga missionary works at gagamitin niyo po ang LCC, Panginoon, ang LCC Evangelism Team, ang LCC Missionary Team, Panginoon, at sabay po sila, Panginoon, natutulong hahayo, Panginoon, upang maabot pa po ang maraming lugar dito sa aming area, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, na gamitin niyo po itong malilikom na salapi, O Lord, upang abutin ang mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo, upang magkaroon po doon ng gawain, upang yung mga bata, Panginoon, na uhaw na makilala ka, ay magkaroon ng pagkakataon na marinig nila kung gaano mo sila kamahal, O Lord. Gamitin niyo po ito, Panginoon. Gamitin niyo po ito. Ito po ay aming panalangin. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alright. Sige po, iikot na po natin yung ating basket. Umikot na. Ay, tapos na ba? Alright. Ano ba yan? Hindi ko napansin yon. So, para po nasa FB Live, wala po kaming virtual basket, pero may GCash po tayo. Ayan. So, pwede nyo pong ipaabot ang inyong mga pagbibigay through GCash po. Kanina po yan pinost. Alright, salamat po. Diretso na po natin sa ating announcement. Kalahating taon na po, no? June na naman. Huhu! Salamat sa Panginoon kasi June na. Ayan, mayroon po tayong ministry workshop. See you there. Ito po ay sa Singles Fellowship. May 29, ngayon po yan, 1:00. Alright, so taas kamay lahat ng singles. Yung totoong. Yung totoong singles. Ayan. Yung totoong singles talaga. Ay, nako, single. Single in love kay JC. Ate Irene. Ate Irene, attend ka kaya mamaya? Baka yung the one uli. Makilala mo dito, no? Ayan po, mga singles, wag po kayong mawawala. 1:00, kayo po ay tinatawag para sa ating gawain. Dito po yan sa ating worship hall. Sabi dyan ay be ready, learn, participate, have fellowship, and enjoy. Ayan, first ministry workshop po yan, no, ng singles this year. So singles, isa po kayo sa matibay na sandigan ng LCC. Gamitin niyo po yung iyong kapangyarihan na yon, no, para maitaguyod ang mga gawain po ng ating bahay-sambahan. Alright? Next po. Voice on, ay, pwede ako dito. Pangarap ko to eh. Ilang taon na ako dito sa LCC, pangarap ko talaga to. Di ba?
Sister Marge, tinatawag ka. Sample, Sister Marge. Ayan. So, meron po tayong voice auditions na gagawin. June 4. Dito po yan sa LCC Church. Ang June 4 po ay Sabado. Sunday din? Saturday. Alright. Anong oras po sila pupunta dito? Ay, no age. Ang church po natin, no discrimination sa age. Okay? Hanggang 81. Nanay, pwede ka pa. Alright. Nanay, kailangan po natin yan sa Women's Fellowship. Pag nag-gathering tayo, may sarili na tayong worship singers, worship leaders. Mamay, sa Sabado yan. Si Paula. Okay. So, kailangan nyo munang i-PM si Paula. Alright? Para po dito sa auditions na to. Huwag po kayong basta-basta pupunta na hindi nyo minamessage. Si Paula, okay? Excited kasi bigyan naman natin ng pagkakataon yung worship team natin. May screening naman tayong gagawin, okay? Diba? Kahit po ako, ang pangarap ko talaga to, pero kung hindi naman ako tinawag ng Panginoon dito, maintindihan po natin yon, ha? So, ayan po, paki-PM po si Paula at seriously speaking po, nangangailangan po tayo ng maraming worship leaders. Kailangan po nating i-prepare ang church natin. Bakit po? Pag natuloy yung plano ng missionary team natin kung saan-saan tayo pupunta, kailangan nila ng worship leaders, musicians na sasama sa kanila. So, kailangan po natin ng maraming worship leaders, backup singers, musicians. Tugunan po natin to. Ako pong walang boses, gusto ko to eh. Sana po yung may mga boses talaga, gustuhin nyo naman po. Amen po ba? Huwag po kayong mahiya kasi para po sa Panginoon to. Isasaayos niya po yan. Alright? So yung mga talent po natin ibigay sa ating Panginoon. Next po. Of course, ito po yung ating mga regular Bible studies. Youth Ministry, Saturdays and Sundays po. Women's Ministry, tuloy pa rin po to via Zoom. Mondays po yan, 1:45 p.m. Men's Ministry po, Saturday, 8:30 a.m. At Singles Ministry, Saturday and Sunday po yan. Alright, next po ang ating Through Evangelism team. Meron din po tayong Bible studies. Tuesday group, 7 p.m. Wednesday, group 3 p.m. Thursday group and Saturday group, 7 p.m. and 2 p.m. po yan. Alright? Prayer meeting po, via Zoom pa rin po tayo every Fridays ng 7:30 p.m. Alright? At ang Sunday School, meron po yan. Every time, meron po tayong face-to-face. Ready na po sila sa baba. Dalhin lang po natin yung ating mga chikiting, no, sa baba. And of course, kanina po nabanggit natin ang ating tithes and offering. Ayan. So, panalangin po yan. Panalangin po natin yan sa ating Panginoon. At ang ating LCC Business Circle, mag-post lang po kayo dyan at ang tugon po natin, suportahan po natin sila. And of course, ang ating LCC Loop, para po sa aming mga bagong kaibigan, meron po tayo mga bagong bisita dito. Sana po makita po namin kayo next week. Yung mga bisita na po na hindi na bago, pwede namang bumalik. Wala namang problema. So sana po makapag-join uli kayo. At kung hindi pa po kayo member ng LCC Loop, pag-join po kayo dyan. And of course, ang ating FB page, like and follow po natin. Alright? So maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Are you blessed? Before we end this Sunday service, gusto ko lamang po yung ibigyan ng diin po yung kaninang sinabi ng ating tagapangaral, no, regarding the pamatok. Kasi kung inyong titingnan yung teksto, no, yung konteksto, pinahihirapan po ng mga Pharisees yung mga Hudyo sa mga maraming laws, maraming traditions na kailangan nilang sundin. At isa pa dito,
pinahihirapan nilang unawain kung sino si Juan the Baptizer at saka si Jesus Christ. Hirap na hirap silang intindihin. Kaya sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kasi magaan, mabait ako. Hindi katulad ng mga taga-Pharisees na sobrang napakahigpit, sundin to, stricto masyado, by the book. Kaya sinasabi ng Panginoon, kunin niyo yung pamato ko. Ang sinasabi ng Diyos, sabay tayong sundin natin yung utos. Tuturuan kita habang sumasabay ka sa akin. Hindi kita iiwan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi katulad ng mga Pharisees, bigyan na lang batas, iiwan ka na lang, bahala ka sa buhay mo. Pero sa Panginoon hindi. Sasabay tayo. As I give you my commandments, sasabayan kita. Tutulungan kitang matupad mo yun. Hindi katulad ng ibang tao, bibigay lang ito, bahala ka nang sundin yun. Pero sa Panginoon, kaya nga dalawa yung pamatok eh. Nandito ang Panginoon, nandito ka. Sasabayan kita habang sinusunod mo ang utos ko. Hindi kita iiwan hanggang sa ito'y matupad mo. Yun po yung ibig sabihin nun. Amen? Maliwanag po. Glory to God. Kaya sabi doon, matuto kayo sa aking mga utos. Hindi kita iiwan, sasabayan kita para intindihin mong mabuti at matupad mo yung aking pinagagawa sa iyo. Sinasabi, hindi kita iiwan. Kaya panatag tayo kay Kristo. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin yung Panginoon. Glory to God. Napakayaman po ng salita ng Diyos. Kaya mamaya po yung mga first-timers, please raise your hands, mga first-timers. Can you please raise your hands? I would like to invite you mamaya po before we end this service. After the benediction, magkaroon po tayo ng picture taking. Para po meron tayong remembrance po, nakasama namin po kayo ngayong Sunday na ito. Alam nyo, napaka-importante po itong Sunday na ito para sa inyo sapagkat hindi nyo makakalimutan, meron kayong picture, ilalagay po namin sa loop. Ito sila. Noong May 29. At hanggang ngayon, after a year, naroroon pa rin sila. Ganun kahalaga po yung picture. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, wag na wag yung kalimutan po ang mga pictures. Yan lamang pong naiiwan. Amen? Lahat po hindi na naiiwan, yung picture lang po natin, nandiyan pa rin. Kaya maalala po natin yung mga nangyayari. Tayo po ito yung lahat. Hallelujah! Glory to God. Praise be to God. Sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid, nandito ka. Praise the Lord. To thee, we ascribe glory, power, and praise. Hallelujah. Praise be to God. To thee we ascribe our glory. To thee we ascribe honor. And to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Once more, hallelujah. To thee. We ascribe glory. To thee we ascribe honor. And to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Lord, we end this month and we have known, Panginoon, how to be panatag kay Kristo, Panginoon. All throughout the month of May, we have heard the message po, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, sa aming pong buhay, tunay ngang ang kapanatagan kay Kristo ay aming pong maranasan. Sapagkat kayo po, habang kami, Panginoong, kinikilala namin kayo na isang malalim na kaparaanan, lalo kaming nagiging panatag.
sapagkat nakikita po namin na hindi nyo kami iiwan. Kayo ang Diyos ng mga Diyos, kayong Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, na nagbigay ng kanyang buhay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw upang kami bigyan ng pag-asa na ang kanyang mga sinabi ay katotohanan. Sapagkat si Jesus ang katotohanan, ang buhay at ang daan patungo sa Ama. Wala na pong iba kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. At gayon din, matuto tayo sa kanyang pamatok, sa kanyang mga utos, sapagkat hindi niya tayo iiwan. Sasamahan niya tayo upang hanggang sa ating matupad ang kanyang ipinagagawa. Sapagkat alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating sitwasyon. Kaya kapatid, huwag mong kalimutan, ang Diyos na buhay ay kasama po natin sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Salamat po Diyos sa aming pong tagapagsalita. Si Brother Aaron po Diyos, si Aaron. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mga salitang iyong binigay sa kanya. At panalangin namin lalo pa siyang gamitin sa isang malalim na kaparaanan sa kanyang ministeryong iyong inatang sa kanyang buhay. At alam po namin, ito po yung pamatok. At yung sang pamatok ay naroroon po kayo, Panginoon, na sinasamahan niyo si Brother Aaron para matupad ang iyong pinagagawa sa kanyang buhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya. Dalangin namin ang patuloy mong pangunguna. Gamitin mo silang isang modelo, isang maayos na pamilya upang maihatid ang mensahe ng pag-ibig, kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. At gayon din mga kapatid, sa iyong pagtaas ng iyong kanang kamay, kapatid, tanggapin ninyo ang kapanatagan ng Diyos. Sapat wala na pong ibang magkakaroon ng kapanatagan, nagbumula na tunay na kapanatagan, kundi lamang sa ating Panginoong Yesus. Ano man ang inyong nararamdaman, bumabagabag sa inyong puso't isipan, tandaan ninyo, ang pamatok, kasama natin ang Panginoong Hesus na magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan at katagumpayan sa ating buhay. Ano man ang nararamdaman ninyo, kapatid, isa lamang ang pagsubok at kasama ninyo ang Panginoong Hesus upang mapagtagumpayan ang pagsubok na yan. Tanggapin ninyo ang kagalingan, tanggapin ninyo ang katagumpayan, tanggapin ninyo ang kapayapaan nagmumula sa ating Panginoong Hesus. At mula ngayon magpakailanman, sa tanging makapangyarihan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Love you, mga kapatid! Love ng ating Panginoon! God bless all of you! Picture taking sa mga newcomers, please. Newcomers. Okay, nga pala, sorry, no? Sister Aida, Jimenez, couple, please. We would like to pray for you. Bago tayo matapos, ipag-pray po natin itong dalawa, alis po sila. Huwag natin kalimutan ang pasalubong. Ay, pasalubong yung ano po. Pasalubong ka agad, di pa ka umaalis. Okay, pag-pray po natin, ano? Bago tayo may mga picture taking po ha. Huwag kayo alis sa mga newcomers. Let's pray. Raise our hands, Panginoon. Salamat po sa aming dalawang kapatid. Tunay nga, panatag na panatag sila sa Panginoon sapagkat pinakita mo na naman ang himalang ginawa mo sa kanilang mga buhay. Sila po ay makakapunta sa Australia. Tulong po ng inyo, Panginoon, ang kanyang mga anak. Salamat po, Diyos, at dalangin namin ang safe travel po nila, Panginoong Diyos, mula sa Pilipinas patungong Australia, and then Australia back to the Philippines po, Panginoon. And we pray that you use them, Panginoon, to share the gospel doon sa Australia, sa kanila pong anak doon, kasama ang kanila pong manugang at mga apo. Lord, samahan niyo po sila, Panginoon. At maging masaya po sila, mag-enjoy po sila. Kasama ninyo po, Panginoon. Alam namin na hindi sila iiwan. As they enjoy, Panginoon, itong privilege na ito, we pray na mai-enjoy din na po nila na maibahagi din ang mabuting balita sa mga taong kanilang mga kasalumuha doon sa Australia. Salamat po, Panginoon, sa blessing na ito. Tunay nga na hindi po namin maipaliwanag kung kaano kami kagalak sa pagpapalang binigay nyo sa Jimenez couple po, Panginoon. Salamat po, ito pong aming kailingan sa pangalan ni Jesus. God bless you!
Okay, picture taking po yung mga bago. God bless you po. God bless We love everyone. you. God loves you. And weekend. Head ng singles, head ng youth, and mga bago po, please punta sa harapan.